itong sinabi ni La Union Congressman Paulo Ortega. Kasi sabi niya po rito mga kababayan, corruption robs Filipinos of essential services. Kaya niya, yung impeachment kay Sara is a must. Kasi po, parang remiss sila mga kababayan. Yan ang paningin ng mga naiinis na po ngayon sa ginagawa ng Senado. Lumalabas po, dinidelay nila ang impeachment trial kay Sara Duterte. Yan yung response mga kababayan ni Chis Escudero doon sa 1 million signatures. Sabi niya dito, 1 million signatures won't change impeachment rules. No amount anya of signatures will amend the law nor convince me to violate it by convening the impeachment. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Yung time muna mga kababayan para iwas stress. Padala po ito ni Quintin Cabalang, taga Cagayan Valley. Sabi niya, "Hi Sir Dan, fans mo kami ni Mrs. ko, taga Cagayan Valley ako. Taga Pangasinan naman si Mrs. ko. Pero nasa Riyadh, Saudi Arabia siya ngayon." Kumusta po kayo mga OFW? Ang kwento po mga kababayan, may tatlong magkukumpare. Lahat sila may mga asawa na. Ngayon, excited sila mga kababayan kasi yung kanya-kanyang misis nila, sabay-sabay, buntis, panganay pati. Sabi ng isa na ang pangalan Noel, ang ipangalan ko niya sa anak ko, Leon. Kabaliktaran niya ng aking pangalan na Noel. Noel Leon. Di ba ayos? Yun kasi naman ang usual na ginagawa po. Kung hindi kaparehas na pangalan para junior. Pero ito, kakaiba. Imbes na Noel, Leon niya. Leon. May pangalan naman talagang Leon. Sabi ni Nino, yung pangalawang lalaki, pangalan niya Nino. Ako niya pare, pangalanan ko yung aking panganay na Onin. Kabaliktaran ng ninyo, Onin. Ngayon, yung pangatlo, tahimik. Kaya tinanong ng dalawa, ikaw niya pare, anong ipapangalan mo sa anak mo? Sabi ng kanilang kumpare na ang pangalan po, Toto. Tumigil niya kayo. Biglang na-blood po, si Toto. Tumigil niya kayo. Huwag ninyo akong isasali dyan sa usapan ninyo. Mga buwisit kayo. Biglang na high blood po si Toto kasi pag binaliktad po yung kanyang pangalan, Otot. Kaya sabi ni Toto, tumigilan niya kayo. Huwag ninyo akong isali-sali dyan sa usapan ninyo ng pangalan ng panganay. Binabaliktad lang niya yung pangalan ninyo. Yun pala po ang pangalan ng pangatlo, yung kumpari nila, Toto. Kaya pag binaliktad yung pangalan, Otot. Talagang nakaka-blood po. But anyway, kwentong katatawanan man lang po mga kababayan. O matik na 200 pesos agad kay Quintin Cabalang dyan sa Saudi Arabia. Pakisend na lang ng GCash number po ninyo para mapadalan ko kayo ng 200 pesos. Ayos pa. O, click subscribe muna po. Kung napasaya ko po kayo dito sa mga kwentong katatawanan, yung gustong mag-contribute ng entries po, padala lang po kayo sa aking messenger, Dante Maravillas at Dante Maravillas Vlog. Click subscribe po ninyo ng ating YouTube channel, Bullseye News on the Go, para laging masaya, stress-free. Stressful po yung ating panahon ngayon kasi ang daming nakaka-stress na balita. Relax lang po tayo. Like and share na rin po ninyo ng ating video. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Ayos pa, mga kababayan. Kasali ka na rin sa monthly draw natin, 5,000 pesos. Ito na siya. Pag-usapan natin mga kababayan, itong sinabi ni La Union Congressman Paulo Ortega. Kasi sabi niya po rito mga kababayan,
Corruption robs Filipinos of essential services. Kaya niya, yung impeachment kay Sara is a must. To oust niya Sara Duterte, is to prove to Pinoys that officials are accountable. So tama naman po yung sinasabi ni Congressman Paulo Ortega. Itong si Ortega, mga kababayan, isa sa mga members ng Young Guns in Congress na matino kung mag-isip. Kung yung mga senador, mga kababayan, medyo sablay kung mag-isip, we have Congress, members of Congress. Sana nga baliktarin na lang natin yung mga congressmen, lalo na yung mga members ng The Young Guns, yun na yung mga senador. At yung mga senador natin, tanggalin na lang natin. Di ba? Kasi po, parang remiss sila, mga kababayan. Yan ang paningin ng mga naiinis na po ngayon sa ginagawa ng Senado. Lumalabas po, dinidelay nila ang impeachment trial kay Sara Duterte. Yan yung response, mga kababayan, ni Chis Escudero doon sa 1 million signatures. Sabi niya dito, 1 million signatures won't change impeachment rules. No amount of signatures will amend the law, nor convince me to violate it by convening the impeachment court during recess and without complying with the requisite conditions precedent. The law niya is not bendable and should not bow to anyone's dictate simply because of their own desire, bias, and timetable of wanting to rush the impeachment proceedings versus BP Sara. Isabi po ng mga legal luminaries, malamang si Chis Escudero po ang nagbabiolate ng ating konstitusyon kasi sabi sa ating konstitusyon, forthwith proceed. Pero ang 6 months delay, mga kababayan, sabi nila malabo man niya. Sabi ng mga legal luminaries, constitutional experts, malabo man niya siguro na ang forthwith proceed, ang ibig sabihin 6 months. Ayan tuloy, mga kababayan. Ngayon, nagkalat ng ganitong mga saloobin ng mga tao. Yan manigas kayo. Ako ang masusunod kung kailan ang impeachment trial. Yung mga Marcos loyalist, mga kababayan, naiinis na. Sabay post nitong picture ng dating Pangulong Digong kasama si Panelo, yung mga dating official, si Bungo, tapos si Chis Escudero nakasilip, nakasakay sa eroplano. Sabi dyan, kaya naman pala pinatatagal ni Escudero ang umpisa ng impeachment trial. Nasa litrato ang kasagutan. Malamang tinatrabaho na ng mga Duterte para bumaliktad ang mga testigo at mawala ang mga ebidensya. Malamang, mga kababayan, yung mga Duterte is buying time. Yan ang growing apprehension ngayon. Ayan tuloy, lumitaw yung mga pictures kung saan masaya si Chis Escudero kasama si Digong. Ayan binigyan tuloy ng kaulugan. You see, sino nagpost dito? Juan Miguel, Bongbong Marcos loyalist. Ayan, nakasilip si Chis Escudero, si Panelo, si Digong. Si Alan Peter Cayetano, si Bungo. Sino pa mga nandiyan dyan? Yung asawa ni Alan Peter Cayetano, si Mayor Cayetano. Tapos ito yung si General, kalimutan ko yung pangalan nitong General, si Spiron. You see? So nagkamali siya tuloy, mga kababayan. Hindi mo man masisisi kung ganun ang iisipin po. Kasi maging si House Prosecutor Joel Chua, mga kababayan, yun na din yung iniisip po. Last week, yun ang sinabi po ni Manila Congressman Joel Chua. Yan BP Duterte impeachment trial delay may endanger evidence. Witness, sabi po ni Congressman Chua. Last week itong balita. Manila 3rd District Representative Joel Chua on Friday, last week, warned that delaying the impeachment trial of Vice President Sara Duterte may endanger the evidence sa kayong mga testigo. Sabi dito, Chua, a member of the House of Representatives prosecution team, said that while they respect Senate President Francis Escudero's views on when the impeachment trial should start,
they cannot help but express concerns about the risk brought by the delay. Sabi niya, the reason why we want the impeachment to start is because, we are also looking at the evidence that we have gathered. This may be tampered, sabi po ni Chua. May punto po. So, malamang gapangin yung mga ebidensya. Kasi kahit papano, may influensya po yung dating Pangulong Digong. At may mga tao pa siya na nandyan sa gobyerno. Tama po? What if gapangin? Yan ang concern po ni Congressman Joel Chua. Gapangin yung mga ebidensya, itamper po. Legit ang kanyang apprehension, mga kababayan. Not only yung mga ebidensya, pati yung mga testigo po. Medyo naiinis na anya. Second, our witnesses. Of course, we are concerned that if the hearings would take some time before starting, many of them might be scared. Kasi po, humahaba yung risk sa kanilang buhay. Yung mga Duterte pa naman, sabi ni Sara Duterte mismo, may kinontrata na siya. Kung may kinontrata na nga, in no joke, para pagbantaan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, the first family, pagkatapos si Speaker Martin, presidente na yon, speaker na yan, asawa na yan ng presidente, nagawang pagbantaan. How much more, mga kababayan, yung simpleng mga witnesses? So may punto ang apprehension, mga kababayan, ni Congressman Joel Chua. Kaya sana ito itimbangin ng mga senador, lalo na po ni Senate President Chis Escudero, na hinahayaan niya ito. Kasi yung mga kapwa niya senador, nakabakasyon na. So lumalabas, mga kababayan, mas importante pa sa mga senador yung kanilang pagbakasyon at mga personal na lakad kasi nakareses sila kaysa sa public accountability na dapat inuuna po. Ganyan po, kailangan siguro sa mga susunod, i-abolish na po natin ang Senado kasi remiss sa kanilang duty yung ating mga senador. I-delete na lang natin po sa history ang Senate. Unicameral na lang po tayo. Mas maraming matitino sa ating mga congressmen ngayon. Matino kung mag-isip. You see? At saka, buti pa sa mga congressmen natin, magagaling po. Karamihan sa mga nandyan sa Senado, alam na ninyo. Hindi ko naman kailangan, mga kababayan, na ulit-ulitin pa. Kayo na yung makakapagsabi kung ano sila. You see? Yes, sabi po ni Chua last week. As of now, what we can do is to appeal. At the end of the day, of course, we also respect the views of the senators, especially the Senate President. We will talk about that, but that is one thing that me and other prosecutors are considering and worrying about, sabi po ni Chua. Kaya there is now a growing discontent sa liderato, mga kababayan ni Chis Escudero at sa mismong Senado kasi napakabagal gumalaw po. Sabi po ni Congressman Paulo Ortega ng La Union, removing impeached Vice President Sara Duterte from the office is crucial in proving to the Filipino people that public officials are being held accountable to their actions. In-impeach na po ng Congress. So ang kailangan, mga kababayan, trial para maipresent ng mga House prosecutors na malakas ang ebidensya laban po kay Sara Duterte. Kaya nga po nila in-impeach. So importante po na masimula na ang impeachment trial. Kung hindi matapos before election, kasi hindi man talaga matatapos yan, at least na simula na po yung impeachment trial. Anyway, kumbinsido naman po ang lahat na the 20th Congress, sila na po dito ang uupo na mga senator judges. Pero at least, mga kababayan, kung ngayon masimulan, malalaman na natin kung sino ang may inclination sa mga sitting senators. Umiiwas sila kasi, mga kababayan. Kasi some of the re-electionist senators gusto pa na makuha din yung support ng mga Duterte at mga naniniwala pa rin sa mga Duterte na 18% na nga lang man. 18% na man lang based sa survey. Ganon, mga kababayan, ang iniisip. Sa reading ng mga reading, pananaw ng mga political analyst. Sabi po ni Ortega, ang impeachment kay Sara Duterte will serve as a test for the government's commitment to transparency and good governance amid allegations surrounding her office use of confidential funds.
His remark came as the latest social weather station survey showed that 7 out of 10 Filipinos favor candidates who champion anti-corruption measures. So sabi po ni Ortega, we cannot allow corruption to continue unchecked. If we turn a blind eye now, we are essentially telling Filipinos that integrity does not matter in leadership, and that is a dangerous precedent to set. May punto po si Ortega. Importante talagang mapanagot. At pag hindi ito napanagot, mga kababayan, lalo silang ma-embolden yan. Imagine na, Presidente, pagbantaan mo publicly, at ayaw niyang matanong doon sa congressional hearing about the confidential funds. Galit siya. Kaya tama po, mga kababayan, yung sinasabi ng mga nasa religious groups na nagsisignature campaign na sinunog po yung 7 sins. Kaya sabi po ni Ortega, nananawagan siya sa Senado na wag nang i-delay ang proceeding with the impeachment trial. He said, it raises questions on political maneuvering and double standards in delivering justice. Kasi justice delayed is justice denied. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Tama. Malinaw po kung bakit hindi makapag-convene yung Senado. Ang gusto ni Chis Escudero, magpatawag daw ng special session, wala silang magagawa. Ang gusto, manguna yung presidente. Isabi naman ng ating presidente, kung magre-request kayo, isang tawag lang, ayaw man gawin, I will call special session. Basta kayo yung mag-request. Kasi paliwanag po ni Yusek Castro, awkward naman yun sa presidente. Lalo't may mga akusasyon na nagpo-post ng impeachment, yung mismong presidente. So tama po ang punto. Kaya ayaw manguna ng ating Pangulo. Anyway, yung Congress, sinabmit na po yung articles of impeachment, yung bola nasa Senado na, ibiglang inadjourn ng Senate po yung session nila. Ito na siya ngayon. Inadmit mismo ni Chis Escudero, nasa bakasyon daw yung mga senador. So ayaw talaga nila ikansila yung mga bakasyon nila. Pinunan pa yung mga bakasyon kaysa sa trabaho. Kahit sila po nasa pagbakasyon, mga kababayan, ang problema sa kanila, sumusweldo sila kahit nasa pagbakasyon. Logi ang ating mga mamamayang Filipino. You see? Kaya sabi ni Ortega, the members of the upper chamber must show their commitment to due process in the rule of law by allowing the impeachment trial to proceed without delay. Corruption robs Filipinos of essential services. Kaya itong impeachment laban kay Sara is a must. Sabi po ni Ortega, every peso lost to corruption is a peso stolen from public service. It means fewer hospitals, fewer classrooms, and fewer opportunities for the people who need them the most. The people have the power to put an end to corruption. Their votes can remove those who abuse public trust. This is the time to demand real accountability. Kaya po, importante yung ating boto sa 2025. Yung mga tumatakbong senador na ang intensyon lang iligtas si Sara sa impeachment, sa conviction, wag natin pong iboboto. Di ba? Yun ang importante doon. Ang malinaw na ebidensya ng korupsyon, yung bumagsak mga kababayan na tulay sa Isabela. Kaya si Coco Pimentel nag-file ng resolution para sa investigasyon ng Senado ng sunod-sunod na pag-collapse ng mga bridges all throughout the country. In-inspection na po mga kababayan ng Pangulo yung collapse bridge. Yan o. Yan o. Live now. 20 minutes ago, 25 minutes ago, sabi diyan, inspection of Cabagan, Santa Maria Bridge, Cabagan, Isabela, March 6. President Ferdinand Marcos Jr. conducts an inspection of the Cabagan, Santa Maria Bridge that collapsed last month after 3 overloaded dump trucks crossed the bridge, one after the other. The bridge spanning 990 meters and consisting of 12 arches and 9 spans of pre-stressed concrete girders was designed for light vehicles only. In its vital route linking Cagayan in Santa Maria
to Enrile Cagayan in Tabok City, Kalinga. According to the Isabela Provincial Disaster Risk Reduction in Management Office, 4 vehicles were damaged and 6 people were injured. Under design daw, mga kababayan, kasi mali yung pagka-disenyo as required. Per required standard. Sabi sa initial na investigation ng DPWH. You see? Saan ka nakakita? 1.25 billion pesos na tulay for light vehicles lang pala. Pag tiningnan nyo yung pagkadisenyo ng tulay, mga kababayan, talagang mali. Hindi tulad ng disenyo ng San Juanico Bridge. Yan dapat dito po yung structure, yung mga bakal, dapat mayroon dito sa baba, tulad ng San Juanico. Sa taas yung design po, defective. Hindi tama yung design. Yan yung ating Pangulo, pinuntahan mismo. Yan ito yung tamang design. Makikita ninyo. Tingnan ninyo itong bakal. Yan naka-art na bakal. Talagang matibay siya. Pag ganyan ang design po. Yun walang ganyan, mga kababayan. Yung pinagawa doon sa Isabela. Ito, 50 years na to. Hindi matibag-tibag. Tinamaan na ng Typhoon Yolanda. Mga lindol. Kasi hindi siya, tingnan ninyo, napakaganda ng design, Lahat siyang bakal. Tingnan ninyo. Wala mang ganyan na arko, na bakal. Straight siya pagkatapos ito. Nasa taas, parang nakalambitin yung nakalambitin. Tapos may kable rito. Defective talaga po. Hindi matibay ang ganyang design. Dapat dito po yung bakal na nakaarko. Walang ganyan, Kaya bumagsak talaga. Ano naman itong ganyan na Di ba? Mali yung pagkagawa ng design. Under design, yon ang initial result ng investigation. Sabi po ni Bunuan, yung ginawa pong secretary, mga kababayan, ng DPWH, panahon ni Digong, hindi man po engineer. Si Mark Villar, hindi man po yun engineer. Negosyante yun Alam naman po ninyo pag negosyante. Hindi ko na ipapaliwanag pa sa inyo. Pag negosyante po ang ang nagpapatakbo ng public works. Kaya tingnan ninyo itong San Juanico Bridge na pinagawa ni Apo Lakay. Hanggang ngayon, pinakikinabangan ng mga tao. 50 years na. Yung pinagawa ni Digong, 3 years lang, giba na. Yan ang San Juanico. Tapos ito, quality steel. Hindi yung mga made in China. Wala pang made in China noon. Quality steel po siya. Ang lalaking bakal. Yan ang San Juanico Bridge. Tapos makita ninyo tong tukod, mga poste sa ilalim. Siya, maraming poste sa ilalim na nakatukod. Napakaganda na design. Kaya paimbestiga yung Senado, sabi niya rito, the number of incidents of bridges collapsing across the country has reached an alarming level. Billions of pesos are spent and years are wasted building these bridges only for them to collapse in an instant, endangering the lives and squandering public funds. These incidents highlight the urgent need to review compliance by the national and local governments as well as contractors with engineering standards, design, feasibility, maintenance protocols, and infrastructure budget allocation. Sabi po ni Coco Pimentel. Ito pa yung tulay na pinagawa ni Digong sa Davao City. Bumagsak, 2022 yata to. Noong 2022, bago bumaba sa pwesto si dating Pangulong Digong, bumagsak ang proyekto sa Davao City, sa Sitio Culafo, Barangay Magsaysay, Marilog, District, Davao City. 3 ang sugatan at isinugod sa ospital. Ayan
Kasama yon sa papaimbestiga ng Senado, mga kababayan. Yan, 50 years. Pinagawa ni Apo Lakay San Juanico Bridge. Hanggang ngayon, nakatayo pa, pinakikinabangan. O ito yung sa Ilocos, pinagawa ni dating ex-governor, president, 20 years na pinagawa niya. Sa Ilocos to. Yung ating Pangulong Bongbong. Matibay, mga kababayan, yung pakagawa. O ito, dating Pangulong Pinoy, yung sa Cebu, 10 years na. No, ito ngayon yung 3 years pa lang. 2014 to 2021, 2023, nag-retrofit na. Bagsak. O ito, may statement yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin natin, pakinggan natin. Na-inspection na natin. Nandito si Secretary Manny Bunuan para nga explain kung ano yung nangyari dito. Ang ending nito, ang punot-dulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Mali yung design. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge, nakasabit. Ganyan yung arko na ganyan, tapos yung bridge suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan, diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan hanggang sa taas para hanggang sa taas para yung buong arc. Ito ang nagsusupport sa kanya. Yan yung bakal na nakikita ninyo at saka yung semento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. So mahina talaga ang design dito. Hindi natin kailangan malaking nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget. Umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang, may nakita na gumagalaw, na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So, the whole process is, okay naman. Yung construction, yung contractor, sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications, mali. So, mali this is a design problem. Napos, this is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang acceptable load. Yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan ang nangyari. Hindi talaga kaya. Ito yata yung una Ito yung bumigay. Wala nang plate Ito, baka na. And then, sumunod na lang ito. Ito yung una. Ito yung una. Tama. Kaya nakaganyan yan. Hindi dito. Dahil tama. Dito bumigay, ganyan. Hinila lahat ito. So, we have no choice. We have to go back. So, yung nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Grabe. Liable. Grabe. I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Look what happened. And then also, those trucks should never have been on the bridge. So, sino liable dyan? Province. Hindi national to national Yeah, we have to be more careful about monitoring yung mga load. Kasi, ganda ng problema. Kung
44 tons ang sinasabi. Sasakyan mo ng 200 plus tons. Medyo hindi nakakapagtaka na ganito ang mangyayari. Alright, okay. Thank you. Thank you, sir. Yan po, tinipid yung design. Binawasan daw, 1.8 billion, naging 1.2. So, kailangan talaga mag-imbestiga. And yung 1.2 billion na ginastos dyan, malamang hindi man yun ang aktual na ginastos. Baka kalahati. Tinipid yung design, yung construction, ang hindi tinipid siguro po, yung korupsyon. Walang tipid-tipid. Pagdating po sa korupsyon, walang tipid-tipid doon. Over yung kickback. You see? So para daw magsisimula, kasi lahat ito, ipaparedesign yan, mga kababayan. Dito lang niya ako nakakitang ganyan. Itong sinasabi ng ating Pangulo na ito, na cable, hindi cable yung ginamit. Pagkatapos, ito dapat nasa taas mismo. Hindi yung nakakabit lang, siguro, kinabit lang sa ilalim nitong arc. Imbes dito mismo. You see? Kaya aalog-alog siya. At wala pang arc dapat, may arc pa dito, yung design dapat niya. May arc pa ditong bakal sa ilalim para talagang matibay. Tulad ng San Juanico, yung pinakita ko sa inyo. Yan o. Kita ninyo? Lahat yung bakal at matitibay na bakal, naka-arc sa ilalim. Ito yung mismong kalsada. Oh. You see? Napakatibay. Kaya 50 years na po, hindi pa nagigiba. O, i-compare ninyo sa design na to. Di ba malinaw? Walang arc dyan, oh. Yung arc nandito, pagkatapos, yung kable, yung ginamit na kable ito, nakadikit lang dito. Imbis na nasa ibabaw para yung buong puwersa nitong arc ay nakasuporta sa kalsada. Wala nakakabit lang dyan na parang ipinako lang. Walang common sense. Mga kababayan yung gumawa ng design. Baka po ang nag-design yan, yung nag-aaral pa sa engineering or sa architecture, ano ang tawag nun? Malamang apprentice, pinadesign. At walang guidance sa licensed architect or engineer. Ginawang eksperimento. Kaya yung ganyan, poor design. Kahit hindi po hindi engineer, hindi architect, makikita mo yung diferensya sa isang tingin pa lang, alam mo na. Sabi ng ating Pangulo, ito lang niya nakita kung ganito yung design sa buong mundo ng isang tulay. Alams na, mga kababayan, tinipidan niya. So ito ngayon niya, magsisimula tayo. Nasayang yung bilyon. 1.25 billion pesos nasayang. Lahat yan, ipapaayos yan. Kaya tama yung sinabi ni Jose Castro, mga kababayan, na yung ating Pangulo, lahat ng kalat ng previous administration daw, lilinisin ng ating Pangulo. Kasama na po ito sa lilinisin niya. Yung mga mainang klaseng proyekto na dapat ang design nito, mga kababayan, just like nung panahon. In other countries, mga kababayan, pati mga kalsada, napunta na rin po ako doon sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang gagandang po ng kalsada. At built to last for centuries. Pero dito po sa atin, 3 years lang ang mga kalsada, giba na. Yung ibang mga kalsada naman po, hindi pa giba, ginigiba na. Para palitan, para sige lang po ang budget. Taon-taon dito nga po yung kalsada from Legazpi to Manila, yung diyan sa Camarines Sur, simula ng ipatayo hanggang ngayon, siguro mga 30 years na yung lumipas. Sige lang po ang repair. Pagkatapos ng repair dito, bago siya, nung bago pa lang. Hindi pa natatapos yung kabaan ng Andaya Highway sa Camarines Sur. Yung naunang pinatrabaho na dinadaanan ng mga trucks para maghakot ng mga materyales para sa construction ng kabaan ng highway, sira na po.
Kaya babalik na naman doon. Pagkatapos ng sa dulo, natapos, babalikan yung sa huli na unang pinatrabaho kasi giba na. Kaya po, hindi na kami nagbabiyahe po by land. Kaya aeroplano kami palagi po kasi mapipirwisyo ka lang. Inaabot po ng 20 hours, 25 hours. Dati po, 9 to 10 hours lang ang biyahe. Dahil po sa mga kalsadang pinagawa ng mga previous administrations. Collapsible. Kaya ganito tayo. Hindi tayo umasenso kasi naubos na lang po ang pondo ng gobyerno sa repair. Sigan repair. Buti pa nung panahon, mga kababayan, yung panahon ng Ehipto, the ancient Egypt and Roman Empire, wala pang licensed engineer and architects. Yung mga pinatayo, mga structures, hindi pa nagigiba. Nakikita ninyo ngayon? Yung mga ancient structures po, nakatayo pa. Yung pinatayo ng mga engineers, lalo dito, ng DPWH, collapsible. Ngayon po, malinaw na yung kwan po, mahina. Yung pagkagawa, mahina. Ang malakas po, yung korupsyon. Mahina yung tulay. Ang malakas yung kurakot. Magigiba talaga po. Tingnan ninyo ito. Walang korupsyon dyan. Alam na ninyo kung saan nangyari yung korupsyon. Okay pa, mga kababayan? Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.